Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po mong batiin yung mga nakasama po natin dito sa devotions natin. Si Lorenza, Lisa, Brenda, Azel, and Imelda. Hello po sa inyo. Maging sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. Natuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa God's sovereignty. Ang dalangin ko po, tayo pong lahat na nakikinig, no? Maraming sumusubaybay dito sa mga devotions natin. Talagang prayer ko na mas lumalim tayo sa kaunawaan pagdating sa soberanya or kapangyarihan ng Diyos. He is in authority. He controls everything in His hand. Now, dito po sa Daniel chapter 4, ito po yung tinalakay natin kahapon, tutuloy po natin ngayon. Ito po ay parte ng testimony or pagpapahayag ni Haring Nebuchadnezzar patungkol sa sovereignty ng ating Diyos. Now, ang pag-aaralan po natin ay nandito po sa Daniel chapter 4 verse 37. Request ko po sa inyo, no? Advice ko, basahin niyo po yung buong Daniel chapter 4. Ito po yung pinakahuling talata sa Daniel chapter 4. Sabi din po ni Nebuchadnezzar dito, "Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because everything he does is right and all his ways are just. And those who walk in pride, he is able to humble." Kaya akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa Hari ng Kalangitan, sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan. Ibinabagsak niya ang mga palalo o mapagmataas. So, yung pinakaunang puntos po natin, no? God's sovereignty reveals who we truly are. Yung kapangyarihan ng Diyos, yung sovereignty ng Diyos, inihahayag nun kung sino talaga tayong mga tao. Mga kapatid, we are not sovereign. Hindi po tayo yung in control. Hindi po tayo yung hari ng ating mga buhay. Maraming mga taong nasa mataas na posisyon, akala nila nakarating sila dun sa posisyon na yun because of their, qualities or taglay nilang galing. Pero pag binasa niyo po yung Biblia, lahat ng galing natin, talento natin, abilidad natin galing sa Diyos. At kung saan man tayo makarating, anumang posisyon natin sa buhay, yun ay ibinigay sa atin ng Diyos. Maging si Nebuchadnezzar, yung posisyon niya sa buhay, pinagkatiwala ng Diyos yun sa kanya. Balikan po natin yung istorya po ni Nebuchadnezzar sa chapter na ito. So, umpisan po natin dito sa verse 1, no? So, gumawa si Haring Nebuchadnezzar ng isang pahayag para sa lahat ng lahi, bansa, at wika sa buong daigdig. Ano yung kapahayagan niya? Yung panaginip niya, kung paano siya hinambol ng Panginoon. So, sabi niya, sa panaginip ko, meron akong nakita na isang matayog, mayabong na isang puno na sobrang tayog, umabot na ng kalangitan. Maraming mga ibon ang nakikinabang rito, namumugad dito. Maraming mga hayop ang sumisilong rito. Sabi niya, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Kaya pinatawag niya isang propeta, si Daniel. Sabi ni Daniel, "Mahal na hari, ikaw po yan." At yung nakita niyo na may sumisigaw na isang anghel, putulin, tanggalin yung, palisin yung mga hayop dyan, at putulin yan, yung puno na yan. Ikaw yun, Haring Nebuchadnezzar. At ang sabi po ni Daniel sa kanya, ang maipapayo ko po sa inyo, mahal na hari, magtino na kayo, tigilan niyo na yung kasamaan, alagaan ninyong mabuti yung inyong nasasakupan, sapagkat ang Diyos ang nagkaloob sa inyo ng posisyon na yan bilang hari, pinakamakapangyarihan tao sa buong mundo at that time. Pagbutihin niyo yung ginagawa niyo. Kasi po yung inyong kapangyarihan, yung authority niyo, yung pagiging hari niyo, hiram lang, galing sa Diyos yan. Now, etong si Nebuchadnezzar, natuwa siya doon sa paliwanag ni Daniel. Siguro for a time, tinatandaan niya yun. Pero pagdating po rito sa bandang huli, si Nebuchadnezzar, dumating na naman siya sa punto ng buhay niya na nagyabang na naman siya. Kaya sabi po rito sa verse 28, lahat ng ito'y naganap sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Anong ginawa? Pinutol siya. Naging baliw siya, imbes na napakataas niyang tao, pinakamakapangyarihan sa buong mundo, hindi nga yung binagsak siya ng Diyos, hindi nga siya ginawang alipin eh. At least yung alipin, tao pa rin eh. Yung level niya parang hayop na wala yung sanity niya.
yung kinakain niya, yung damo sa paligid niya, at nag-asal hayop siya, at humaba yung buhok niya, yung mga kuko niya, humaba ng humaba, na parang kuko ng ibon. At sabi po rito, lumipas ang 12 buwan. 12 months lang yung siguro, I believe, nagpaka-humble siya sa harapan ng Diyos for 12 months. Pero after 12 months, sabi rito, minsan namamasyal ang hari sa hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sinabi niya, talagang dakila ang Babylonia. Nagsimula na siyang magyabang. Nagmataas siya. Sabi niya, ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Sabi niya, ako to. Ako ang nagtatag ng Babylonia. Ako ang nagtatag ng lungsod na ito, na pinakapangunahing lungsod. At ito ay sagisag ng aking karangalan at ang aking kapangyarihan. Pero sinasabi po ng mga talatang ito, hindi pa natatapos yung kanyang pagsasalita. Narinig niya, may isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito, aalisin na sa iyo ang kaharian. Meron palang Diyos na may control sa lahat ng kaharian ng lupa, maging sa kaharian ni Nebuchadnezzar. Sa pagmamataas ni Nebuchadnezzar, ibabagsak siya ng Diyos. Ang sabi po rito, ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama mga hayop, kakain ka ng damo tulad ng baka, 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang mag-aasal hayop ka, mas mababa ka pa sa tao, hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao. At maaari niyang ibigay ito kanino man niyang naisin. God is sovereign. That's the lesson na natutunan ni Nebuchadnezzar. Now, after po ng mga pangyayaring ito, si Nebuchadnezzar after 7 years natauhan siya, tumingala siya sa langit at nirecognize niya. Sabi niya sa sarili niya, Lord God, kataas-taasan Diyos, you are the King in heaven. Ikaw pa lang may control ng lahat. So, yun po ang story. No? Kaya pagdating po dito sa kahuli-hulihan, basahin mo natin sa verse 36, Nang manauli ang aking pag-iisip, nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan. Muli kong tinanggap ang aking mga tagapayo at mga tagapamahala at ako'y naging higit na dakila at makapangyarihan kaysa dati. Nirestore po siya ng Diyos after niya magpakumbaba. At sabi po rito sa verse 37, Kaya akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa hari ng kalangitan. So nirecognize niya na kung sino talaga siya. Dati, ako may tatag nito, aking kaharian to, aking karangalan to, aking kapangyarihan to. Pero during this time, sabi niya, ako si Nebuchadnezzar. Nagpapasalamat na at kinikilala ang tunay na Diyos. Bakit? Binagsak siya ng Diyos. Sabi po rito, sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan, ibinabagsak niya ang mga palalo o mapagmataas. So, God's sovereignty reveals who we truly are. Pangalawa po, God's sovereignty demands worship. Kaya ito si Nebuchadnezzar, ang pinupuri niya dati yung sarili niya, this time ang pinupuri niya yung tunay na Diyos na. Kaya sabi niya, kaya akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa hari ng kalangitan. God's sovereignty demands worship. Mga kapatid, sa pagkakataon na masumpungan natin ang Diyos talagang may control sa lahat. At kung ano man ang makamtan natin sa buhay, kung ano man ang success natin, kung ano man yung mga victories natin, hindi po yun dahil magaling tayo. Yun po ay dahil pinagkalooban tayo ng Diyos, ng katagumpayan, ng posisyon, maging possession at mga pagmamayari. So, ang lahat ng meron tayo na tinanggap natin, dapat po ito ay nauuwi sa pagpupuri sa Diyos. Kasi po, ang Diyos lang ang dapat kilalanin natin na pinagmumunal ng lahat ng mabubuting bagay. Kahit ano pang posisyon ang marating natin sa buhay. God's sovereignty demands worship. And number 3 po, God's sovereignty humbles the proud. Ang Diyos po, tayo pong mga tao under the sovereignty of God, pag nagmataas tayo, ibabagsak tayo ng Diyos. At yung mga nasa baba, iaangat ng Diyos. Yan po ay principle sa maraming talata sa Biblia, kabilang na po ang 1 Peter chapter 5, verse 5. Sabi po rito, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mabababang loob. Galing po yan sa Proverbs 3:34.
Ang ganda nga po na sa Proverbs 3:34 sa Tagalog, no? Sabi dito, ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman. Ang mga mapagmataas sa harapan ng Diyos, kasuklam-suklam, kinasusuklaman niya yung mapagmataas. Ngunit kilaluluguran niya ang may mga mabababang loob. Kaya mga kapatid, napakalaga po na tayo magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kung ano man ang marating natin sa buhay, posisyon, kayamanan, o ano man ang nakamtan natin sa buhay, mga kapatid, lahat po yun galing sa Diyos. And let's honor the Lord with whatever we have. Kung ano man pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Bilang application po, number 1, know your purpose and be faithful to God. Alamin natin yung purpose natin. Bakit? Ano ba ang posisyon mo ngayon? Kung anong posisyon mo, yun ang yung binigay sa iyo ng Diyos. Yun din yung purpose mo. Kung ikaw ay police, gawin mo ng mabuti yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Yan ay hindi ka naging police dahil magaling ka, hindi ka naging abogado dahil magaling ka, hindi ka naging doctor dahil matalino ka. Nakamtan mo yung mga accomplishments na yun, yung mga titulo na yun, mga titles na yun because God gave those to you. Pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Alamin mo yung purpose mo, tapos maging faithful ka sa Diyos. Kung ano pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, gamitin mo yon bilang paglilingkod at pagtatapat sa Diyos. Number 2 po, worship God instead of questioning God. Ang sovereignty po of God, dinidemand niya yung worship. Alam natin makapangyarihan ng Diyos, kontrolado niya lahat ng bagay. Si Nebuchadnezzar, pagkatapos siyang ibagsak ng Diyos, hindi naman siya nagreklamo sa Diyos, question niya yung Diyos after niyang maging tumino uli mawala yung kabaliwan niya. Hindi niya question yung Diyos sa halip sinamba niya yung Diyos, pinapurihan niya yung Diyos. Mga kapatid, kung ano man ang sitwasyon natin pinagdadaanan, kung ano man ang mga pagdurusa, kapighatian, kung tayo man ay binagsak o dinisiplina ng Diyos, hindi natin question ng Diyos. Sa halip, sinasamba natin siya. Pinapapurihan natin siya. Pinapasalamatan natin siya. Magpasalamat ka pag dinidisiplina ka ng Diyos kasi ang sinasabi ng Biblia, pag dinidisiplina ka ng Diyos, nangangulugan lang yon na mahal ka niya. Kung paano tayo dinidisiplina ng ating mga magulang dahil mahal tayo ng ating mga magulang. Number 3 po, be humble before God and let His grace lift you up. Tayo po'y magpakumbaba. Let's be humble before the Lord. At hayaan nating itaas tayo ng Diyos. Alalahanin po natin yung 1 Peter chapter 5 verse 5. God opposes the proud but shows favor to the humble. Huwag po tayong dumating sa punto ng kagaya na kay Nebuchadnezzar na nakita natin yung mga accomplishments natin at sasabihin natin, akin to, karangalan ko to, karapatan ko to. Mga kapatid, sa mga ganong pagkakataon, doon tayo ibabagsak ng Diyos. Lagi nating i-honor ang Diyos, Lord. Kung ano man ang meron ako, it's because of you. Kung may pamilya man ako, masaya man kami sa family namin, binibless nyo kami financially, Lord, it's because of you. Kayo po ang pinagmumula ng lahat. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon at hayaan nating itaas tayo ng Diyos. Sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mabababang loob. So let's be humble before God and let His grace lift us up. Now, para naman po sa ating discussion, why should we not question the sovereignty of God even in the most difficult situations? Paano kung dinisiplina tayo ng Diyos? Paano kung dumanas tayo ng mga pagsubok sa buhay dahil sa ating kapalaluan? Kapalaluan masyadong malalim, no? Dahil sa ating kahambugan, dahil sa ating kayabangan, dahil masyado tayong mapagmataas, tinuruan tayo ng lesson ng Diyos. Anong gagawin natin sa mga ganong situation? Are we going to question God? Kung from Nebuchadnezzar, ginawa niya tayong hayop na kumakain ng damo, ganong kababa, are we going to question God? Si Nebuchadnezzar po hindi Nung dinanas niya yon, nauwi lahat sa pagsamba. Lord, kinikilala na kita. You are sovereign. Kayo talaga yung may control sa lahat ng kaharian ng mga tao. So why should we not question the sovereignty of God even in the most difficult situations? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin. Yung mga panalangin po na sinusulat ko po dito, ito po ipanalangin ko na ipanalangin din natin. Gawin nating personal na panalangin at kausapin natin si Lord. Sabihin natin sa Kanya, Sovereign Lord, it is my desire to worship and honor you even in the most difficult situations. If there comes a time when I'm tempted to abandon my faith, I pray that you will extend your grace to me
so that I may continue to follow you faithfully. My deepest desire is to remain steadfast in my commitment to you, regardless of the circumstances. Teach me not to question your existence, authority, wisdom, and sovereignty. You are God and I am not. I do not expect explanations from you. Rather, enable me to persevere in the faith. In Jesus' name, amen and amen. So mga kapatid, wag po nating antayin na ibagsak tayo ng Diyos. Ngayon pa lang, sabihin natin sa Panginoon, Lord, nagpapakumbaba ako sa inyong harapan. Gusto ko lang po magpasalamat sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Brother Josefino. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung meron po kayong natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.